Hey everyone, the Hobbyist Vlogs here. So today in this video, i-discuss ko kung bakit sobrang importante kung bakit nyo kailangang malaman yung specification ng sasakyan nyo. Lalo na tag-ulan ngayon, bagyuhan na naman ngayon, kailangan nyo malaman yung wading depth ng inyong sasakyan para malaman nyo yung kanya-kanya nilang limitations when you are trying um, to cross on flooded roads, no? I will demonstrate to you for Nissan Navara 2024 Pro 4X. This is 4x4. And some of you might expect na 4x4 yan. Wala na yung limitation when it comes to um, river crossing or crossing a flooded roads. So some of you might think na okay lang kahit hanggang dito, hanggang dyan, mataas naman yung air filter niyan. So that's really not the case. So I'll demonstrate to you, samahan niyo ko. So ito, again, this is the 2024 Nissan Navara. Ang rating nito is 600 millimeters. So when it comes to cm, that's divided by 10. So that is 60 centimeters. So I have my meter. Dito, may meter tayo dito. So I'll put this on 60 cm. Right? 60. So that is 60. 0.60 meters is 60 cm. So, sabihin, hanggang dyan lang ang wading depth niyan. Okay? Yan. So, hanggang dyan lang. Approximately. So, hanggang dito. Yan yung safest. There's like 600 mm. So, tama ba? Yep, tama, hanggang dyan lang. So, sa mga Ford Ranger, they claimed na 800 millimeters. So, that's 80 cm, right? Pag naka Ford Ranger ka, yan, hanggang ganyan ang wading depth niya. Okay, so some of you might think na mababa pa yung 60 cm para sa sasakyan ko or 600 millimeters. I'll answer why. So, unang-una, punta tayo sa engine bay. Okay. Buksan natin. Okay. Okay. So, saan lang natin to? I'll put this on 60 cm again. Well, yung mga ganyan namang declared nila, safest yan. Lagi yung nasa safest. So, bakit, no? Bakit nila sinet na 60 mm? It's because meron tayong sensor dito. Hindi natin alam kung pwede siyang mababad, no? Ito yung sensor sa emergency brake. Tapos, if you will see the design, nandito rin yung kanyang ECU. This one. And itong mga box na to, nandito yung fuse box. Hindi yan sealed. Okay? And yung air intake niya is mataas naman siya. Kaya lang, iniiwasan natin yung matilamsikan siya ng tubig. Although yes, you can still wade up to 800 millimeters at your own risk, no? Pero expect na possible na masira yung mga sensor kagaya nito. Okay? Which is really important. So, that's why they declared it that way. Unlike yung Ford Ranger, mas mataas siya kung titignan mo yung stance niya compared dito sa Nissan Navara ko. So, ayan yung mga iniiwasan. Computer box, huwag kayong magkakamali na nilagay yan dito. It is waterproof. Yes, it is weatherproof, but it's not waterproof. So, anong ibig sabihin nun? Hindi siya pwedeng matagal na nakalubog or submerge sa tubig. Hindi yan nakadesign sa ganun. Pwede siyang matalsikan ng tubig, engine wash, and whatsoever. Pwede yon. Ito, mga sealed yan, yung mga socket ng mga sensor. Sealed yan ng rubber. May silicone yan. Pero, ayun, there are other things or stuff sa sasakyan ninyo na hindi pwedeng mababad sa tubig. Kasi pag nagkalimbawa, ito, sinubmerge mo siya. Tumigil ka sa baha, hanggang dito yung tubig. Let's say, naka-snorkel ka. Pag matagal na nakasubmerge dyan, there's a possibility na mag-moist yung loob
ng ECU at mag-shorted yung ECU, and that will stop the whole engine from, or the car working, because it controls the air fuel and compression nung pinaka diesel engine mo. Although spark sa gasoline engine. So, yun yung masasabi ko. And also, hindi lang just, let's say, okay, mukha namang pwede sa 800 millimeters. At it doesn't make sense na, alam mo yon, hindi ka naman magtatagal sa baha. Pwede mo siyang itawid. Okay, so, let's do another check. So, punta ulit ako sa 600 millimeters or 60 cm. Pakita ko yung loob. Okay? So, bakit 600 millimeters? So, ayan. Okay? Hanggang dito yung tubig. No? Na pwede mong tawirin. Bakit hindi siya pwedeng tumaas pa doon? Which is, you think, kaya naman, di ba? Kasi hindi to selyado. Okay? Hindi yan airtight sealed. Meron niyang metal hanggang dito, tas butas yan. Kung saan lumulusot yung mga wirings. So, pag lumagpas ka dun sa suggested na wading depth, okay lang siguro kung saglit na saglit lang. Hindi maiwasan. Pero pag matagal ka nang nagwe-wade sa lagpas sa rating niya, so let's say 800 millimeters, yung rating ng Ford, tinawid mo siya. Ang taas na yan. So, hanggang dito lang yung bakal. Okay, so papasok na dyan yung tubig baha. And napakabaho niyan. No? Galing yan sa mga ilog na puro basura. Lalabas na yan sa speaker mo. Pupunta yan sa carpet mo. And your car will be considered as flooded car na. Kasi mahirap tanggalin yan. Kasi magpo-produce yan ng rust. So, pag may mga taong gustong bumili ng sasakyan mo, mapapansin nila yan. And they will say na flooded na yung sasakyan mo. So, actually, ganun lang ka-basic. It is really important for you to know your car. Sorry, madumi. You have to make sure na ngayong bagyuhan, bago kayo tumawid ng baha, you know the capability of your car. Lalong-lalo na sa mga sedan. Kasi I also have a sedan. It is actually Geely M Grand. So, hanggang dito lang ata yung air intake niya. So, its wading depth is possibly mga 300 millimeters or even less. So, again, kaya natin iniiwasan yon is, ang pinaka-importante dyan, yung aesthetic, kaya natin ayusin yan, palinis. But, pag nag-hydrolock yung engine nyo, no, yun ang problema. Wasak yung engine nyo. Waskag yan, and you have to have a more expense compared sa pag U-turn mo at hindi pagtawid sa baha. So, this type of cars also were designed, actually halos lahat naman, pag tumatawid ka sa baha, halimbawa nasa dito ka sa 60 millimeters na level, it creates a bow wave na para bang barko. So, hindi siya papasok agad yung tubig dyan. It creates the bow wave na itutulak niya na pwedeng sundan ng sasakyan na hindi siya papasokin ng tubig dito. Okay? So, may mga ganong engineering yan. So, hindi basta-basta yung mga sasakyan, pinag-isipan yan ng mga engineers. So, yun lang. Ingat tayong lahat sa kalsada, madulas. At alam niyo naman, maraming bahang kalsada dito sa atin. And you have to make sure that your instinct is good when you're deciding if you will be crossing on a flooded road or not. Yun lang, and thank you for watching this video. And if you like this, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.